Guys, hindi ako nagbibiro. May jeep dito. Ayan, saraw. Oh, legit yan guys, legit. Hello guys, we're here again for another video. At for today ay ating pupuntahan daw yung strawberry farm na tinatawag. Sabdali Farm. Dito sa Kuwait. At ngayon ay first time ko pala makakapunta doon. Dahil itong kumpadre namin na si Ricky D ay nag-aya. Papunta raw siya doon. Gusto niyang makapamasyal ng malayo-layo. Yeah, malayo-layo sa stress sa buhay. Gusto tumakas sa stress sa buhay. At ngayon ay first day ng Eid. Kahapon natapos yung 1 month of yung holy month of Ramadan dito sa Middle East. At ngayon ay first day ng Eid, kaya maaga ng abala ang ating kumpadre sa si Ricky D. Maaga nang atok sa bahay Tagaya. At ako na mapalibasa, hindi pa ako nakakarating sa parang first time ko pa rin ngayon na makakarating doon sa strawberry farm na sinasabi nila. Kaya syempre excited din ako na makarating doon. At ito kami nasa daan, malayo-layo ang aming tinatahak ngayon. Ayan. At ito si Kuya Lawrence. And then say hi Ricky D. Hi. Ayan, ang ating kumpadres na. Ayan. So ibablog muna natin yung ating papunta doon sa yung daan papunta doon sa strawberry farm. So malayo-layo ng lakbay ito kasi malayo yun actually sa Kabihasnan. Parang siya, probinsya. Kaya okay, i-vlog muna natin yung ating daan papunta doon sa strawberry farm. Alright, see ya. Wala ka bang isa-shoutout dyan, Ricky D? Shoutout dyan sa mga taga-Cuenca. Oh, yung yung YouTube channel mo. Roderico A. Dadea. Yan, yung kayang YouTube channel. You may follow him on YouTube. Ricky A. Dadea. Roderico A. Dadea. Yan po yung kanyang YouTube channel. Please follow him. At magaganda rin po yung content sa kanyang channel. At syempre ito si Kuya Lawrence, ang aming laging kasama sa layasan. Dahil siya po yung may sasakyan. So andito kaming tres kumpadres papunta sa strawberry farm. Puro mga ilang oras kuya ang biyahe papunta ron? 1 and 45 hours. So malayo nga. At ito ang sitwasyon ngayong first day ng Eid. Ang daan ay maluwag dahil halos lahat ay nagsiselebrate sa kanilang mga pamilya sa bahay. At ang iba ay nasa layasan, sa galaan. So ngayon ang highway, ang kalsada ay maluwag. So for sure mamayang gabi, dahil palibasa first day ng Eid ngayon, so mamayang gabi hanggang madaling araw o hanggang umaga siguro ang kanilang celebration. Mamaya sila maglalabasan. So for today's video, dadalhin muna namin kayo doon sa strawberry farm. So samahan nyo kami guys, para makita nyo naman kung ano ang itsura ng Kuwait at ano ang kalagayan ng ng mga tao dito during Eid. Ayan. Anyways, ang iba, ang mga lokal dito is mostly pag first day, parang family gatherings yan, especially pag first day ng Eid, family gatherings nila yan. So most of them ay nasa loob ng bahay, doon sila nagse-celebrate, and then sa gabi doon sila lumalabas. So ganun din, restaurant din sila, pasyalan, outings, ganun sila dito. Kainan. So ang pinaka dito is kainan talaga, pinaka patok pagka Eid. Punong-puno, wala kang makikitang restaurant na empty. Lahat yan pila ang mga tao. So we are on anong Fort Ring ba to kuya? Fort Ring Road to? Papunta na tayo sa strawberry farm. So 1 and 45 minutes, 1 hour and 45 minutes ang ating magiging travel. So we're almost like 1/4 na siguro ng ating nalalakbay. So guys, kung makikita nyo dito, marami pa rin dito actually yung disyerto pa rin. Although simula nung dumating ako dito sa Middle East, dito sa Kuwait, napaka kokonti pa rin talaga yung mga
na occupy nila na lugar, dahil hindi pa naman ganun kalaki yung population nila. Mas marami pa actually ang ang mga expat dito kaysa sa mga lokal. Pero ngayon, paglipas ng panahon, marami na rin silang lupa na natirika ng mga taga rito. Tapos lumaki na rin yung commercialismo nila, dumami na rin yung mga malls, shopping malls, mga restaurants, mga pasyalan. Halos sa mga pasyalan kasi dito guys is artificial, kasi nga ito parang plain disyerto talaga dito walang ilog, walang bundok, disyerto talaga guys. Tapos so para maka-adapt sila sa sa turismo, so nila pinapaganda nila yung lugar. Yung mga damo din, mga artificial, mga puno, mga artificial na rin, nagtatanim naman sila ng mga natural plants dito, pero ang mga puno dito halos galing din sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, para maging green lang yung lugar nila at maka-adapt yung mga expat na napupunta rito. Pero marami pa rin dito, napakalaki pa rin guys. Kahit maliit na bansa ang Kuwait, kung makikita natin sa mapa, napakaliit talaga nito. Pero siguro yung na-occupy pa lang na mass land ng yung natitirikan, o yung may commercial, may mga residential, siguro sa tingin ko mga nasa 20% pa rin talaga, 20 to 25% pa rin talaga yung may mga tao, or yung may mga nakatira, o yung commercial dito lugar, ganun lang. So the rest nun guys is disyerto pa rin. So ayan, tinatahak natin ngayon ang Fort Ring Road papuntang Jahara daw, yun yung strawberry farm. Jahara, actually ang Jahara is last lugar, pa yun? Parang last na bayan ba tawag doon? Ano ba tawag dito sa Middle East pagka ganun? Last na lugar. And then na yun, boundary papuntang na kuya sunod nun? Anong katabi ng Jahara? Iran? Iran ba? Iraq? Iraq, no? Iraq, oo. And then sa kabilang dulo naman, kumbaga ito ay northern part ng Kuwait, na ang dulo ay Iraq. And then yung southern part naman ng Kuwait, yun ay Saudi naman yung border. Andoon naman yung mga beaches, mga pero ang mga beach kasi dito is halos mga artificial na din, mga gawa din lang nila. Pero kadikit naman ang dagat, pero na lang nila na pinaganda, dinevelop. So marami na sila mga tambak-tambak ng mga para maging beach lang. So ganun. Kasi nga disyerto talaga dito guys. So makikita nyo guys, yung tinatahak natin is walang tao, walang kabahay-bahay. Kasi medyo isolated, medyo malayo-layo na rin yung ating nabibiyahe. So we are approaching Sabah Al Salem University City. Okay. Ayan, kung makikita nyo guys yung karatula na yan, Jahara. Ayan, yung way na yan, yun. Ito guys, nagpa-practice na si Ricky D. Ayan, ganyan yan, kahit nasa sasakyan kami, talagang bakit kaya ako sa'yo, pero meron ka na
Yun naman. Napapawing hirap at bigatin. Yeah guys, kung makikita nyo dito sa area na to, itong yan, hinaharangan pa tayo. Yan, itong disyerto na to, kung makikita nyo guys, itong disyerto na to, maraming mga tent at saka mga trailer houses kung makikita nyo. Kasi sila, lalo pagka ganitong holiday, mahilig silang pumunta or mag-stay sa mga disyerto. Tapos lalagyan nila ng mga tent o mga trailer house nila. So ganyan yung lifestyle nila dito guys. Kumbaga hindi pa rin naman nila nakakalimutan yung parang mga old style of ano nila, pamumuhay. So mahilig pa rin sila mag-stay sa mga disyerto, sa mga ganitong lugar. Lalagyan lang nila ng mga tent, tapos mga trailer house. Ayan guys, kung makikita nyo yung dami oh. Yan yan mga guys, mga trailer houses at saka mga tent. Ayan, diyan sila nag-i-stay. Bisa magdamagan sila dyan, lalo ngayon ano, matagal-tagal silang mga walang trabaho kasi holiday dito. Yan. Yan, makikita mo guys yan, mga tent na yan. Dami oh. So sila nag-i-stay talaga dyan, family nila, lahat sila, ganyan. May mga part dito guys ng disyerto na maraming camel, pero dito sa area na to wala. So pag may nakita tayo mamaya ng mga lugar na may mga camel, hopefully makuha natin ng video. Kasi pero dito sa area na to kasi wala. Dami pa dito guys, ayan. Yung mga nagtitinda rin, ayan. Sa mga nagro-road trip, may mga makikita kang madaanan ng mga trailer na may mga tindang coffee, mga kung ano-anong pagkain. Ayan. Sarap mag-vlog pag may music background ka guys, ayan. Ayan oh. Siguro nakakaisang album na siya guys. I think guys malapit na tayo kasi may nabasa na akong signboard na Abdali Farms. So I think yung sinasabi nilang strawberry farm is nandoon sa Abdali Farm. Yan o, Abdali Farm, yun. So I think malapit na tayo. Wala naman kasing tawag dito. Wala namang lugar dito sa Kuwait na yung very surprising or yung kakaibang lugar, kasi it's really a plain desert talaga itong ano, walang bundok, walang ilog, walang ano dito, walang falls, walang ganun. Ano lang talaga to, disyerto lang talaga tong bansa na to. So pero sa ngayon kasi gumaganda na yung ibang lugar, na napapaganda na nila kasi ano na, nagiging medyo lumalakas na rin kasi yung turismo dito. Kaya dinidevelop nila yung ibang lugar, pinapaganda talaga nila. Yan guys, nagulat kami, bakit may jeep dito? Teka muna. Kunan ko nga ng picture sa malapitan. Ba't may jeep dito? Nakakatuwa guys. Teka muna. Buwaba na ako kasi nagulat ako. Bakit may jeep dito? O, saraw pa. Guys, ano tong nakikita ko? May jeep dito. Ayan o, saraw. Oh, custom build. Ayan guys. Oh, bakit may jeep dito? Parang tama guys ang paligid. Ayan yung sakin namin, si Kuya Lawrence at saka si Paring Ricky. Oh, wala guys kayong makitang tao, wala kaming ano. Pero bakit may jeep? akala ko nasa Pilipinas ako. Oh guys, hindi ako nagbibiro, may jeep dito.
Ayan, saraw. Oh, legit yan guys, legit. Oh, eto ang ano, may plaka pa, matatag na Republika XJK879. Wow, grabe. Oh, pero nakakalungkot kasi parang nasa gitna siya ng ano, ng kawalan, nasa gitna siya ng Zombieland. Pero nakakatawa kasi yan, papalibutan siya ng mga ng Kuwait flag. Yan, yan yung Kuwait flag. Oh, andito kami sa ano. Bumaba na ako ng sasakyan kasi nagulat ako. Oh, so malapit naman na kami sa pupuntahan namin. Pero kakaiba yung naramdaman ko guys nung makakita ako ng jeep. Ibang klase. Ang sarap ng pakiramdam. Ganun pala pag nasa ibang lugar ka tapos bigla-bigla na lang makikita kang ganito. Di ba? Amazing! Okay, so diretso na tayo sa ating ano destination kasi dadaanan ulit natin yan pag uwi siguro mamaya. Nakakatuwa. Di ba? Ah, grabe oh, ayun na siya oh. At saraw pa talaga, may plate number. Ah, nagulat ako. Ay guys, mukhang malapit na tayo. Ayan oh. Ah, okay. Sabi nila ito raw yun. Ah, okay. Okay, pasok tayo sa loob pala. Okay, magpa-park tayo sa loob. So ito na yung farm. So hindi pa natin alam kung ano makikita natin dito. Okay. Okay guys, andito na tayo sa ano, nag-park lang tayo. So let's see. Matagal-tagal na biyahe ang ginawa natin. So andito na tayo sa Abdali Farm, Strawberry Farm dito sa Jahara, State of Kuwait. So malayo to sa ano namin, sa area namin. Para ka dito, princess. So Malaki. medyo mainit. Actually hindi naman mainit, may araw lang pero hindi pa siya mainit. Actually naka ano pa ako, naka sweatshirt pa ako kasi hindi pa naman talaga siya mainit. Dahil sa biyahe namin ang gulo-tuloy ng buhok. Ayan. Ayan, so nagpayong na kasi yung mahal po ang skincare na ginagamit ng ating kumpadre. Kaya kailangan siyang mag shade. So lalong namuti ang ating buhok dito. So tingnan natin kung ang ating maaabutan dito sa Strawberry Farm. So marami din siguro namamasyal guys dito kasi may ilang sasakyan na nakapark dito. So iilan naman, so hindi natin alam kung may mga namamasyal din dito kasi holiday dito guys. Ayun. Hindi pa rin ako makaget over dun sa ano, dun sa jeep na nakita natin kanina. Nakakatuwa. So may iting entrance.